Ngayon ay ating siyasatin ang thriller action movie na ito. Isa ito sa mga Pinoy summary na dapat mong mapanood ang kanyang recap tinagalog. Mag-enjoy at siguraduhing mag-subscribe upang mapanood ang higit pang mga video linggo-linggo at pindutin ang notification bell. Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Emma na nagmamaneho sa kanyang kotse. Dito na ipakita ang pakikipagkita niya sa isang lalaking nagngangalang Tom sa isang silid ng hotel. Magkasama silang nag-inuman, ngunit nagbabala si Emma kay Tom na hindi na sila magkikita. Sinusubukan ni Tom na kumbinsihin siya. Si Emma ay may asawa at nagkakaroon ng relasyon kay Tom. Kaya naman nakipaghiwalay siya sa kanya at mabilis na pumunta sa law office ng kanyang asawa. Iniabot ng sekretarya si Emma ng mga bulaklak habang hinihintay niya si Mark. Si Mark ay isang matagumpay na abogado at ang kaso ng pulisya ay inihain sa mesa ng kanyang asawa at sinilip kung ano ito. Nakakita siya ng isang larawan ng kanyang sarili, at sinasabi sa kanya na dapat siyang magpalit bago ang kanilang espesyal na araw. Tinanong niya kung ano ang nasa kamay niya. Larawan ito ng mga taong nang abuso sa kanya. Nakasakay na ang dalawa sa elevator para umalis nang biglang sumulpot si Tom. Talaga ang lalaking ito, nakikipagsiping sa asawa ng kanyang boss at nagpanggap sila na hindi nila kilala ang isa't isa. Hiniling ng kanyang asawa na magsuot siya ng pulang damit. Pinalabas ni Mark ang isang pulang velvet box sa lamesa, kung saan nakahanap ng isang bakal na kwintas sa loob. Sinabi niya sa kanya na ito ay kumakatawan sa kanilang kasal na umaabot ng 11 taon. Ito ay kasing lakas ng isang stainless steel at ipinasuot sa kanya. Siya naman ay nagbubunyag ng sarili niyang regalo, isang pares ng mga tiket ng Super Bowl sa kanyang paboritong koponan, ngunit tinanggihan niya ang mga ito. At sinabing minamalas ang koponan sa taong iyon. Hindi siya nagpasalamat man lang, na inaalala ang mga oras nila noon na masaya siya sa piling ng kanyang asawa. Pumunta siya sa banyo at narinig niya ang isang babae na umiiyak. Paglabas ng babae, nakita niya na ito ang bagong engaged na babae kanina. Sinabi sa kanya ni Emma na huwag mag-alala dahil masaya ang may asawa, ngunit ang babae ay bastos na sumagot sa kanya. Umalis sina Mark at Emma sa restaurant na sinasadyang iniiwan ni Mark ang mga tiket sa mesa. At sinabi ni Mark sa kanya na mayroon pa siyang isa pang sorpresa sa kanya at naglabas siya ng blindfold para kay Emma. Nag-drive si Mark sa snow habang si Emma ay may blindfold. Sinubukan niyang tanungin siya kung saan sila pupunta, ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya at ang pagkabalisa na ito ay sinubukan niyang tanggalin ang blindfold. Ngunit agresibong pinigilan siya ni Mark. Pinilit pa rin niyang tanggalin ang blindfold at nakita niyang malapit na sila sa pagmamay-ari nilang lake house. Sinabi sa kanya ni Mark na umaasa siyang maibabalik nila ang ilan sa kanilang masasayang alaala. Nung nasa loob nila, muli niyang inilagay ang blindfold. Inalis niya ito at nakita niya ang mga kandila at mga talulot ng rosas na nakakalat kung saan-saan. May nakasulat na card sa mesa, na nakasulat ang I love you with all my heart, till death do us part. Nagpatuloy siya sa loob ng bahay at napadpad sa kanyang lumang darkroom na puno ng mga larawang kuha niya bilang photographer. Mga larawan nila ni Mark sa araw ng kanilang kasal at iba't ibang larawan nilang magkasama. Isang record player ang nakaupo na naghihintay sa likod ng silid na may isang card. Pinatugtog niya ang musika at ito ay nagbibigay ng music sa bahay. Umakyat siya sa itaas kasunod ang mga talulot ng rosas sa kwarto. Nakita niyang naghihintay si Mark na may dalang 2 baso ng champagne. Inalok siya nito ng inumin. Alam niyang hindi naging makulay ang mga bagay sa pagitan nila, at gusto niyang bumawi sa kanya. Bumagsak sila sa kama, magkayakap at naghahalikan. Kinaumagahan, at nakita ni Emma si Mark na nakaupo sa tabi niya. Nagsabi siya ng magagandang bagay at tinanong kung kumusta ang pagtulog niya. Umupo siya at nakitang nakaposa siya sa kanya. Lumingon siya upang tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na oras na upang magising, bago niya barilin ang kanyang sarili sa ulo. Bumagsak sila mula sa kama, at pagkatapos ay sumisigaw si Emma ng tulong nang mapagtanto niya ang katotohanan ng pagkakadena sa walang buhay na bangkay ng kanyang asawa. Sinusubukan niyang tawagan ang mga pulis mula sa landline, ngunit nalaman niyang hindi ito nakakonekta. Sinubukan niyang barilin ang kadena, ngunit ang baril ay walang bala. Hinanap ang kanyang damit, natagpuan niya ang kanyang damit pangkasal. May safe sa likod ng kanyang damit, at inilagay ang damit sa ilalim ng katawan ni Mark para mas madaling mag-slide. Sinubukan niyang kaladkarin siya pababa ng hagdanan, ngunit nahulog at bumagsak sila na nakapatong si Mark sa kanya.
Bumangon siya at nakitang bukas ang pintuan sa harapan. Isinara niya ang pinto at nakita ang kanyang patakas sa mesa. Hinahanap niya ang kanyang cellphone, ngunit inilagay ito ni Mark sa flower vase sa ilalim ng tubig. Sinubukan ni Emma na i-on ito, ngunit hindi na ito gumagana. Tinitingnan niya ang bawat drawer na nasa kusina, ngunit lahat ng ito ay walang laman. Inalis niya ang basurahan at nakita ang susi ng kotse para sa posibleng pagtakas niya. Kinaladkad niya si Mark palabas sa kotse at pinaandar ito. Ngunit natuklasan niyang inalis ni Mark ang lahat ng gas sa tangke. Tinano talaga ng lalaking ito ang lahat. Biglang tumugtog ang radyo at nagsalita ang boses sa ibabaw ng musika, na ikinagulat ni Emma. Ipinaliwanag niya na plinano niya ang lahat ng ito dahil walang utang na loob si Emma at nalaman niya ang tungkol sa relasyon nila ni Tom. Sa totoo lang, ang buong monologue ay nagpapatunay lamang na si Mark ay parang naging baliw dahil sa ginawa ni Emma sa kanya. Bumalik siya sa bahay at hinugasan ng dugo sa kanyang mukha. Natuklasan niya na ang kwintas na ibinigay nito sa kanya ay hindi matanggal sa kanyang leeg. Nagpa siya si Emma na suriin ang basement nang makita niya na ang lahat ng mga tools ay inalis mula sa dingding. Napagtanto niya na kakailanganin niyang kaladkarin ang katawan pabalik sa hagdan kasama niya at nagpupumilit na gawin iyon. Bumalik siya sa kanyang madilim na silid at nakita ang mga larawan nila ni Tom na magkasama. Nakita din niya ang isang higanteng larawan ng taong umabuso sa kanya na si Bobby sa isang dingding. Nakaupo ang isang tape recorder na may card sa ibabaw nito. Nagplay ang record at nalaman ang kanyang pakikipanayam kay Mark tungkol sa gabi ng kanyang pag-atake kay Emma. Na marahil ay kung paano sila nagkakilala dahil si Mark ang attorney sa kaso. Nagalit si Emma at sinira ang recorder at pinunit ang lahat ng mga larawan, habang nakaupo siya sa sahig. Narinig niya ang isang kotse na papalapit sa bahay at tumakbo upang i-lock ang pinto. Sa sandaling ito ay narinig niya si Tom sa labas at binuksan ito. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya doon, kung saan sinabi niya sa kanya na nag-message siya sa kanya, na nagsasabing kailangan niya ng tulong. Sinasabi niya kay Emma na ni-raid ng FBI ang opisina ni Mark dahil sa pakikialam niya sa mga kaso na hindi sa kanya. At malamang na plinano lahat ni Mark ang mga ito para magtagpo sina Emma at Tom sa bahay na iyon. At binuksan niya ang pinto upang ipakita ang kanyang sitwasyon. Napatulala si Tom at nag-aalala kung ano ang kanilang sasabihin sa pulis dahil mukhang masama ang kalagayan nila ngayon. Sinabi ni Emma na wala siyang pakialam, at hiniling niyang tumawag siya ng pulis para umuwi na sila. Makikita ang isa pang sasakyan na papalapit sa bahay. Tinanong niya kung kilala ni Tom ito at sinabing nakaparada ito sa gilid ng kalsada ilang kilometro lang ang layo. Sinasabi nito sa kanya na i-lock ang pinto at hayaan siya ang haharap sa kanila. Bumaba ng kotse ang isang binata, na sinasabing tabero na tinawag ni Mark. Sinubukan ni Tom na paalisan siya sa pamamagitan ng pagbabayad sa lalaki, ngunit ang lalaki ay ayaw pa ring umalis. At lumabas ang pangalawang lalaki mula sa sasakyan. Lumapit kay Tom at sinaksak siya, na nagpabagsak sa kanya. Ang sumaksak kay Tom ay si Bobby. Ang kanyang partner ay ang kanyang kapatid na si Jimmy. Si Jimmy ay nabigla, na nagsasabing hindi sila dapat pumatay kahit sino man. Ngunit pinatahimik siya ni Bobby at sinabi sa kanya na kailangan nilang hanapin si Emma. Siya ay nagtatago sa likod ng pader at palihim na lumabas sa bahay. Nakakita siya ng speedbow at ginamit ito para putulin lahat ang mga daliri ni Mark at palayain ang kanyang sarili. Napansin ni Jimmy ang bukas na pinto sa likod at ang bakas ng dugo, kaya pumunta siya upang mag-imbestiga. Ngunit nahanap ni Jimmy ang katawan ni Mark at pinuntahan si Bobby. Kinikilala niya si Mark na nag-hire sa kanila at nagsasabing kailangan nilang hanapin si Emma dahil siya lang ang nakakaalam ng code sa safe na naglalaman ng kanilang bayad. Bumalik sila sa loob para siyasatin ang safe at natuklasang nangangailangan ito ng kombinasyon at fingerprint. Nung wala na sila, ibinalot ni Emma ang kanyang mga paa sa mga piraso ng tarp at nakakita ng isang lata ng gas sa bangka. Kinaladkad niya ito patungo sa garahe na may layuning ilagay ito sa kotse. Ngunit lumabas si Jimmy, at napilitan siyang humiga sa snow upang magtago. Nakarating siya sa garahe at nagsimulang maglagay ng gas sa kotse. Narinig ni Bobby na may gumagalaw sa loob ng garahe kaya pumunta upang mag-imbestiga. Hinahanap ni Bobby ang posibleng narinig niya pero wala siyang makita. Kaya nilagyan niya ng butas ang isa sa mga gulong, kaya't na-flat ito. Sa labas, nagtago si Emma sa cellar. Nung nakita ni Bobby ang cellar at pumunta siya upang suriin ito.
Sinubukan ni Emma na umakyat sa itaas, ngunit si Jimmy ay nasa labas mismo ng pinto. Naiwan si Emma na nakulong sa pagitan ng dalawa, nang papalapit na sila. Ginamit niya ang mga susi para paandarin ang alarm ng sasakyan at makagambala sa mga ito. Pareho silang nagmamadaling tingnan ito. Sinuri niya ang katawan ni Tom para sa kanyang mga susi ng kotse at kinuha ang kanyang sapatos. Nagtatalo sina Bobby at Jimmy dahil gustong umalis ni Jimmy. Ngunit ibinunyag ni Bobby na balak niyang kunin si Emma na nagpakulong sa kanya sa loob ng 10 taon. Bumalik sila sa loob para suriin muli ang bahay at hanapin siya. Si Bobby ay umakyat sa itaas at narinig ang mga paggalaw sa attic. Habang hinahanap niya si Emma na lumabas mula sa likod ng isang upuan at hinampal siya ng golf club. Bumagsak siya sa kisame at bumagsak sa kanyang likuran. Nawalan ng malay si Bobby. Tumakbo si Jimmy sa itaas para tingnan ang ingay at nataman siya mula sa likuran at ikinulong siya sa isang silid at tumakbo papunta sa kotse. Halos mapaandar na ni Emma ang sasakyan nang biglang binasag ni Bobby ang bintana at kinaladkad siya palabas sa kotse. Nagawa ni Emma na i-dial ang 911. Ngunit sinira ni Bobby ang cellphone bago siya makapagsalita ng tulong. Dumating si Jimmy na nagsasabing dapat nilang iwanan si Emma habang mayroon pa silang oras. Ngunit nagbanta si Bobby na papatayin siya kapag hindi niya ito tutulungang tapusin ang kanilang sinimulan. Nagising si Emma na nakaposas muli sa katawan ni Mark. Sinabi niya sa kanila na hindi niya alam ang code sa safe. Ipinaalam ni Bobby na sinabi ni Mark na ang code ay yung date na nag-propose siya kay Emma. Ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya, dahil papatayin lang siya nito pagkatapos. Bumaba si Bobby at sinabing, kapag hindi niya sinabi sa kanya, puputulan niya ang kanyang mga daliri sa paa at pahihirapan siya hanggang sasabihin niya ito. Nagpupumiglas siya, at sinubukan ni Jimmy na iligtas si Emma sa pamamagitan ng pakikipagbuno kay Bobby pero pinalayo niya lang ito. Nakita niya ang baril sa ilalim ng kama at itinutok kay Bobby. Hindi niya namalayang wala na pala itong bala. Nag-usap ang magkapatid kung paano haharapin ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Emma na ibibigay niya sa kanila ang code kung palalayan nila siya sa kanyang posas. Nang wala ng posas si Emma, ibinigay niya sa kanila ang code at binuksan nila ang safe. Nakahanap si Bobby ng lagare sa loob na may mga letrang nakasulat, na ang mga diamante na ipinangako sa kanila ay malapit sa kanyang puso. Napagtanto nila na ang kwintas na suot ni Emma ay naglalaman ng mga diamante at ipinaalam sa kanila na hindi ito matatanggal. Sabi ni Bobby, hindi sinadya ni Mark na putulin nila ang alok na kwintas, kundi putulin nila ang leeg ni Emma para makuha ang kwintas. Nakiusap siya kay Jimmy, habang sinusubukang tanggalin ni Jimmy ang kwintas sa kanya gamit ang iba pang mga tools. Inihagis siya ni Bobby sa gilid. Muling tumalon si Jimmy sa likuran ni Bobby para iligtas si Emma at ang dalawa ay nagbuno. Sa pagkakataong ito, aksidenteng nauntog ang ulo ni Jimmy sa dingding at natusok ang kanyang ulo. Sinisisi ni Bobby si Emma sa pagkamatay ng kanyang kapatid, at pisikal na nag-away ang dalawa. Sinaksak siya ni Bobby. Hinampas siya ni Emma sa ulo gamit ang bolt cutter at ipinosa siya sa katawan ni Mark. Tumatakbo si Emma nang hinahabol siya ni Bobby na nakasunod malapit sa kanya. Kinaladkad si Mark kasama niya. Lumabas ito papunta sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Sinubukan niyang magmaneho palayo, ngunit nakaharang ang mga sasakyan ni Tom at Bobby sa kanyang daraanan. Sinusubukan niyang itulak ang mga ito, ngunit nabigo ito. Sa halip, binanggan niya si Bobby gamit ang sasakyan, ngunit nawalan ng kontrol sa snow at bumagsak siya. Muling bumangon si Bobby at pumunta sa sasakyan, ngunit nakita niyang walang laman ang sasakyan. Gumapang si Emma sa nagyayelong lawa, sinusubukan pa ring makatakas at sinundan siya ni Bobby. At nag-away ang dalawa sa ibabaw ng ice. Sinusubukan niyang saksakin ito, ngunit hindi siya tinamaan, kaya sinasakal niya siya. Kinuha ni Emma ang kutsilyo at sinaksak siya sa balikat. Nabasag ang ice sa paligid niya, at bumagsak ang katawan ni Mark sa tubig. Kinaladkad si Bobby kasama niya. Hinawakan ni Bobby ang kwintas ni Emma at hinayla din siya. Sila ay nahulog sa ilalim ng ice habang silang tatlo ay lumulubog papababa. Kinuha muli ni Emma ang kutsilyo at itinusok ito sa kabilang mata ni Bobby. Lumangoy si Emma pabalik sa ibabaw. Nagpupumilit na makahanap ng labasan. Siya ay unti-unting bumisag ng yelo, hanggang sa tuluyang makalusot siya. Gumapang siya palabas, basang-basa at humihingal. Hinubad niya ang kanyang wedding ring at inirolyo ito sa tubig, lumubog kasama ang kanyang asawa.
Maaaring sabihin na ang kasal ay nasira. Nakahiga si Emma sa yelo habang sinusubukang habulin ang kanyang hininga habang naririnig ang mga sirena na papalapit sa background. Okay, sigurado akong mamamatay siya sa lamig pag wala pang tutulong sa kanya. Sana ay nasiyahan ka sa aming buod. Tiyaking mag-like, mag-subscribe, mag-komento at i-on ang mga notification. Maaari kang manood ng higit pang mga video linggo-linggo. Salamat!